Okay. Ayan, so marami na rin. Si Denver, so nakabawi na siya. Si McHale, ayan. Si Lowy, so marami nang nakabawi, no? Kahit baguhan pa lang sa business. So patunay talaga na effective yung mga strategies na tinuturo sa loob ng Team Genuine. And syempre, hindi naman nila mababawi kaagad yung puhunan kung hindi nila in-apply yung mga tinuro sa academy. Tama ba? Ayan. And sa mga hindi pa nakabawi ng puhunan, okay lang yan. Ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo and make sure na i-apply mo kung ano yung tinuro sa Team Genuine Academy para magka-resulta ka, para mabawi mo na rin kaagad yung puhunan mo. Okay ba yon, winners? Ayan. So, isi-share ko lang yung presentation ko. Ayan, so naglo-loading ng konti. So, pahintay-hintay na lang muna. So, ayun. So, malapit na. Kunti-kunti na lang. Ayan. So, excited na ba kayong lahat sa ating topic ngayon? Pa-comment naman ako ng 1 kung excited ka na sa ating topic. Ayan, sino pang excited? So, kunti na lang talaga. Malapit na siyang makita yung presentation ng lumabas, no? Ayan, so continue na lang tayo. So, ayun, bago tayo mag-start, no, gusto lang nating i-recognize muna yung mga nakapasok sa ating nakapasok sa top sales, no? For the month of August, no? And yung mga nakapasok sa top sales, top sponsors and top referrers. So congratulations sa inyo and naniniwala ako sa mga bago dito. Kasunod naman, yung pangalan nyo naman yung makikita natin doon. Sa top sales, top sponsors, and top referrers. Naniniwala ba kayo doon, winners? Pa-comment nga ako ng 2 kung naniniwala kayo na kayo yung susunod na mag-top. Sino pa? Sino pang naniniwala? Kailangan maniwala tayo na darating yung time na yung pangalan mo naman yung makikita mo doon para mangyari siya. Kasi kung hindi ka naniniwala, hindi talaga siya mangyayari. Naniniwala ba kayo doon? Okay pa ba yung audio natin? Ayun, so medyo ano lang yung presentation natin, dili lang. Ayun, so maraming naniniwala. So congratulations sa inyo. Dahil naniniwala kayo na yung pangalan nyo naman yung makikita nyo next time. Habang hinihintay natin yung presentation, magpakilala muna ako sa inyo. So magbibigay ako sa inyo ng background kung ano yung mga na-achieve ko dito sa Team Genuine
sa ating company which is ang GFAX International and yung journey ko bago ako naging part ng Team Genuine. Okay, so mag-start tayo. Ayan. So by the way, I am Jemary Sumalinog. So isa sa mga class leader ng Team Genuine. And meron na rin akong sariling team na hinahandle which is ang Team Genuine Unstoppable. So shout out sa mga Unstoppable dyan. Andyan ba kayo? Mag-comment nga kayo. Ayan. So ayun, 1-star diamond rank din tayo. No, last year lang. So December 2020, na-promote tayo as 1-star diamond rank. So napasama rin tayo sa top earners. Ayan. So top earners rin tayo, napasama rin tayo diyan. May mga times din na nawawala, pero ganun talaga sa business, hindi naman palaging ups, may mga downs din. So normal 'yan. So ang importante ay magtuloy-tuloy ka lang kasi yan naman talaga yung importante diyan eh. Kasi babalik at babalik ka din naman dun sa top once nagtuloy-tuloy ka lang sa business na ginagawa natin. So ayun, naging top SP rin ako, top SP sponsors sa buong GFAX International, no? For 3 months. June, July, August. Yes, tama. Mula nung June hanggang ngayong August. So napasama rin tayo diyan and napakaraming distributor na din ng ating company which is ang GFAX International, pero napasama tayo doon. So ayun, so ang sarap sa feeling na ganun, yung ganung klaseng achievements. Okay pa ba? Rinig pa ba? Ayan, parang hindi kinaya ng ating presentation. Anyway, tuloy-tuloy tayo. Sobrang dami kasi pumasok. Naglalag. Ayan. So, yun yung mga naging achievements ko dito sa Team Genuine. So, I hope na-inspire kayo doon. Ayan. So, isi-share ko naman sa inyo kung saan ba ako nagsimula bago ako naging part ng Team Genuine. Ayan. So, nakapag-graduate din naman ako ng college, pero yun nga, hindi ko siya nagamit kasi mas gusto ko talagang mag-business. Hindi na ako naghanap ng trabaho. Pero meron na rin akong experience before as employment. Pero umabot lang ata ako ng mga 1 month, mga ganon. Tapos yun, nag-aral ulit ako kasi nagtatrabaho ako college graduate after kong after kong mag-high school. So nag-apply ako ng trabaho. Tapos yun, hindi ko siya nagustuhan. Mga 1 month or mahigit lang ata ako doon. Tapos yun, nag-aral na lang ulit ako ng college kasi mahirap talaga. Ayun, so after kong mag-aral ng college, yun nga, gusto ko talagang mag-business. Kaya hindi na rin ako naghanap ng trabaho. So itong business na lang yung ginagawa natin. Pero before itong business natin, meron na rin ako mga nasalihan before. So habang college student ako, nag-online selling na rin ako ng iba't ibang products. Yung typical na online seller na nagpo-post ng kung ano-anong benta dun sa sa profile. Kumbaga ginawang tindahan yung Facebook account. So meron bang nakarelate? Ayan, yun yung ko before na ginawa. Nag-online selling ng iba't ibang product. Tapos nakasali na rin ako sa sa e-loading business. So e-loading business na networking company rin siya. So naglo-load yung naglo-load ng TV, ng mga sa cellphone. Ayun. So nag-a-activate din ng mga SIM card. Meron bang naka-experience nun dito? So yun, nakasali rin ako ng ganun. Naging part din ako ng iba't ibang networking company. Ayan. So nakasali rin ako sa yung mag-i-invest ka lang, tapos mag-i-invest ka lang, tapos wala kang gagawin, walang product, dodoble yung pera mo, titriple, ganon. So meron bang naka-experience nun? Yung wala kang gagawin, tapos tutubo lang yung pera mo, walang product. Sa simula, naman siya,
ibibigay nila yung pera mo, yung tinubo ng pera mo, pero darating yung time na gaganahan ka na sa pag-invest. Mas lalakihan mo na yung pag-invest, tapos ang mangyayari, hindi na nila ibibigay yung pera, itatakbo na nila. Merong nakarelate? I'm sure marami. Ayan. Parang di tayo talaga kinaya ng presentation. So anyway, tuloy tayo. Ayun yung na-experience ko, naging ano rin ako, former affiliate ng isang ticketing business. Okay, ticketing business. So nag-franchise ako. Ayun nga ang ginagawa namin, naging agent ako. Magbo-book ng tickets, tour package. So yun, na-experience ko rin siya. And okay naman, kumikita naman. Pero yun nga, kulang pa rin kasi walang tinuturo na step by step. So, yung lahat na experience ko, ayun, binitiwan ko na siya, binitawan ko na siya. Kasi gusto kong mag-focus na lang dito sa business na ginagawa natin, dito sa Team Genuine. Kasi meron akong nakita na hindi ko nakita before sa mga nasalihan ko. And naniniwala ako na dito ako yayaman, dito ako aasenso. So, para mangyari, syempre, kailangan nating maniwala, di ba? Agree ba kayo doon? So, ayun, yun nga, kumikita naman ako doon sa mga business na yun. Pero, yun, kumikita lang, pero hindi nakakayaman. Gusto ko nang yumaman eh. Ayaw ko na yung palaging kulang, di ba? Baon pa sa utang. Syempre, kailangan nating gumawa ng bago kung, di ba? Kung gusto nating pagbabago. Syempre, ako gusto ko ng pagbabago. So, ayan, nag-decide ako na magstay na lang dito sa Team Genuine. Ayan. So, excited na ba kayo sa ating, ngayon, sa ating topic? Okay. So, bago tayo mag-proceed sa ating topic, gusto ko lang munang magbigay ng disclaimer, no? Itong topic natin na yon ay controversial siya. Okay? Hindi mo ito maririnig kung saan-saan. So, meron tayong mababanggit na mga profession, meron tayong mababanggit na organization, pero gusto ko lang linawin na hindi natin intention na siraan sila, hindi natin intention na maliitin sila at i-bash sila. So, ang purpose ng ating training ngayon ay para maging aware tayo. Kasi pag hindi tayo aware, hindi tayo makakarating dun sa success na gusto natin. So, agree ba kayo doon? Okay? So, ang purpose ng training na ito ay para maging aware tayong lahat. So, bago natin simulan, magsisimula muna tayo sa isang kwento. So, sino yung gustong magkwento muna? Story time! Alam ko sa inyo, halos lahat dito, gusto nyo ng story time, di ba? Galing kayo sa TikTok ni Coach Carl. Huwag nyo nang i-deny, alam kong gustong-gusto nyo yon. Okay, so story time muna tayo. So, isang araw, biglang lumindol ng malakas, and nahulog itong itlog galing sa pugad ng isang agila. Ngayon, nakita ito ng isang magsasaka, kaya ang ginawa niya, kinuha niya ito at balak niyang ibalik doon sa pugad ng agila. Kaya lang, sobrang layo, sobrang taas, so hindi niya na ito maibabalik. Kaya ang ginawa niya, dinala niya ito sa bahay nila. And sinama doon sa pugad ng manok. And fortunately, nabuhay naman yung agila. Nabuhay naman siya. Pero inakala niya na kapatid niya yung mga manok. Kasi sinama siya doon sa itlog ng mga manok. Okay? So buong buhay niya, inakala niya na siya ay manok at kapatid niya yung mga manok. And isang araw, naglalakad sila, naghahanap sila ng pagkain. And nakita nila itong isang malaking ibon na lumilipad. So na-curious itong si agila, batang agila. So ayun, na-curious siya. Na-curious siya kaya nagtanong siya doon sa sa mga inakala niyang kapatid niya.
Ayan, so maximum 100 lang pala tayo. So share ko lang muna ha. Saglit lang, winners. So wait lang ha. Kasi hindi na makapasok yung iba. So wait lang, winners. Ayan, so hindi ata makapasok yung iba. So, Coach Alfonso, kung kaya mong i-share itong ano natin, itong Zoom natin sa ating Facebook group, pasuyo na lang kung kaya. So, standby na lang muna, winners ha. Maling sumata yung nagamit natin. Coach, hindi ako makapag-ano dito. Makapag-share sa page. As a Hindi mo group. ma-share. Yes, Coach. Ayan, okay, sige lang, bali i-ano na lang natin. I-post na lang natin yung replay nitong training. Ayan. So, maling Zoom pala yung nagamit natin. Ayan, so continue tayo doon sa story time. Ayan. So, ayun, na-curious itong si Agila. Si batang lalaking Agila, na-curious siya doon sa ibon na lumilipad. Kaya nagtanong siya doon sa mga inakala niyang kapatid na kung kaano-ano niya ba yung lumilipad na ibon kasi nga magkamukha sila. So, sabi naman ng ayun, sabi ng mga kapatid niyang manok, ay ano yan, yan ay isang agila. Nandadagit yan ng mga manok. Tapos, wait lang, winners. Sumasakit pa ako. Nandadagit yan ng mga manok. So, na-curious itong si Batang Agila. Bakit kamukha ko siya? Kapatid ko ba siya? Iisa lang ba kami ng pinanggalingan? Bakit magkamukha kami? So, ayun, ito ang sabi ng mga manok, hindi no, kasama ka naming lumaki. Isa kang manok, hindi ka isang agila. Kaya ngayon, ang nangyari, ay hindi nila namalayan na nakikita din pala sila nung agila sa taas. Babaeng agila. Kaya sabi nung na-curious din itong babaeng agila. Bakit kasama nung mga manok itong isang agila? So na-curious siya. So ang ginawa niya, bumaba siya doon sa lupa. And natakot itong mga manok kasi nga nandadagit yung agila. So bumabalik sila doon sa kulungan nila kasi natakot sila doon sa agila. And naiwan doon si itong batang agila. So nagkaharap sila. So sabi niya, bakit ka andito? Agila, isa kang agila. Lumilipad ka dapat at nangdadagit. Hindi ka dapat kumakahig. No, para makakain, hindi ka dapat kumakahig. Bakit kasama mo yung mga manok? Sabi naman ng batang agila, sila yung nakasama kong hindi ako agila. Manok ako, kasama ko yung mga manok. Kapatid ko sila. So yun, to cut the long story short, hindi naniwala itong batang agila doon sa babaeng agila. Kaya ngayon, ang ginawa niya,
tumakbo siya pabalik doon sa mga kapatid niya na inakala niya yung mga manok. So ayun, hindi na lang pinilit nung babaeng agila, umalis na lang din siya. So nagsipagpalakpakan yung mga manok kasi hindi sumama yung agila. Tuwang-tuwa sila kasi hindi naniwala yung batang agila. So ayun, nabuhay yung agila na parang manok kasi nga yun yung inakala niya, di ba? And hanggang sa tumanda siya at hanggang sa namatay na isang kahig isang tukha. Di ba? Pinalagpas niya yung chance na makakalipad sana siya kung naniwala siya doon sa agila. So ayun, end of the story. So ano yung lessons na makukuha natin doon? So pwede niyong i-chat dyan kung ano yung lessons na nakukuha niyo doon sa kwento ng agila at ng manok. Ayan. So actually hindi lang isang lesson, no? Para sa akin, dalawa yung lessons doon sa kwento na yon. So unang-una, so kung sino yung mga nakakasama natin, no? Kung sino yung pinaniniwalaan natin, maging ganun rin tayo. Kung ano yung ginagawa nila, kung paano sila mag-isip, so ganun rin tayo. Magiging ganun rin tayo. Okay? And pangalawang lessons doon sa kwento na yon, may mga taong magsasabi sa'yo na kaya mo yan, kaya mong abutin yung pangarap mo, yayaman ka, kayang-kaya mong maging successful, pero may mga tao na mas pipiliin pa rin na maniwala doon sa mga taong wala namang napatunayan, sa mga taong wala namang nagawa, sa mga taong hindi naman successful. So yun yung lessons na pwede nating makuha doon sa kwento na yon. So ayun, okay ba kayo? Natuwa ba kayo sa kwento? Gusto nyo bang maging si Batang Agila? Gusto nyo ba or hindi? Pa-comment nga kung gusto nyo maging Batang Agila or ayaw nyo maging katulad niya. So ayun, huwag nating tularan si Batang Agila. Kasi namatay na lang siya na isang kahig isang tuka. Pinalagpas niya yung chance na lumipad. Okay? Ayun. Ayun, continue tayo. So bakit ko ba siya naikwento? So naikwento ko siya kasi connected siya sa ating topic ngayon. So ang topic natin ngayon ay mind freedom. So mind freedom yung topic natin. Okay? So naniniwala ba kayo na para maging successful tayo, dapat magkaroon tayo ng mind freedom o malayang pag-iisip? Naniniwala ba kayo? Pa-comment nga kung naniniwala kayo dyan. Ayan. So ayun, ngayon pag-uusapan natin yung tatlong pinakarason kung bakit mahirap ang mga Pinoy. Okay, may idea ba kayo? May idea kayo kung bakit mahirap ang mga Pinoy? Pa-comment nga. At least isa lang. Yung para sa'yo, ano yung pinakarason? Bakit mahirap ang mga Pilipino? Bakit mahirap ang mga Pinoy? Tamad, lazy. Sige, ano pa? Baka merong makahula dyan. Pero yung iba, siguro mga pag 1 year mahigit na kayo dito, siguro acne na kayo. Pero yung iba, hindi pa. So, kung sinong makatama ng sagot, bibigyan natin ng 100 via GCash. Coach Alfonso, pa-assist ako, hindi ko na maano yung message nila, hindi ko na masyadong makikita. So, pwede akong pa-assess kung ano yung mga sagot nila. Hello coach. Yung iba Sige lang. Ang sagot nila ay mindset. Mindset. Okay, ano pa? Walang tiwala Yung sa sarili. pinakauna. Toxic culture. Poor mindset. Ayan. So, yung mga sagot nyo ngayon, tama yan, hindi yan balik. Tama yan lahat. Lahat yan. Consider yan na rason kung bakit mahirap ang mga Pilipino. Pero ito yung pinaka-rason talaga, pinakaunang rason. So, Coach Alfonso, paki-check kung mayroong nakatama ng sagot. Okay. So, ready na ba kayo? Handa na ba kayo? Ayan.
So, ang pinakaunang rason kung bakit mahirap ang mga Pinoy is ang ating educational system. Meron bang nakasagot? Nakatamang sagot? Ayan, educational system. So, bakit ba educational system? Yung rason kung bakit tayo mahirap. So, ito, after nating mag-aral, after nating mag-graduate sa college, ano yung next natin na gagawin? Ano yung next step na gagawin natin? May pa-comment kung ano yung sagot nyo. Ayan, so meron nakasagot, employee. Diba? Mag-apply ng trabaho. After nating mag-graduate, mag-apply ng trabaho. Yun, diba? So ngayon, ibig sabihin, ang educational system natin dito sa Pilipinas ay mag-produce ng employment. And alam naman natin na walang yumayaman sa employment. Tama ba? Agree ba kayo dyan? Naniniwala ako na agree kayo kasi in the first place, wala kayo ngayon dito sa Team Genuine kung hindi kayo naniniwala dun sa sinasabi ko. Tama ba? Ayun. So naka-design siya para mag-produce ng employment. And sa employment, pang survival lang talaga. Okay? Pang survival lang yung sahod. Kumikita pero hindi nakakayaman. Agree ba? Ayun. So, pang survival lang talaga siya. And ito pa, sa school, na mindset tayo, na kapag nagkamali ka, kapag mababa yung grades mo, bobo ka na. Tama ba? Though hindi naman nila sinasabi directly na ang bobo mo naman, ang hina-hina mo naman, napaka-loser mo naman, pero yun yung mararamdaman mo. Kaya nga minsan, pag si teacher, meron siyang pinapasagutan, no? Tapos, ayun, meron siyang pinapasagutan, ikaw, gusto mong sumagot. Gusto mong itaas yung kamay mo, pero ikaw natatakot ka. Baka magkamali ako ng sagot, baka mali itong sagot ko, mapapahiya ako, baka i-judge ako. Kasi na-mindset tayo sa school, kapag nagkamali ka, mababa yung grades mo, bobo ka na. Agree ba? Ayun. Okay. So, marami bang natutunan, winners? Ayun. And ito pa, laging sinasabi ng ating parents or ng ibang tao, mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Pero minsan, hindi nila sinasabi, mag-aral ka ng mabuti, after mong makagraduate, magnegosyo ka. Meron ba sa inyo dito nasabihan? So kung isa ka sa mga nasabihan ng ganon, congratulations, kasi ganon yung sinasabi sa'yo na magnegosyo ka. Diba? Pero, yun nga, yung mindset nila, binabase nila sa education, yung magiging success mo. Sa kung ano yung natapos mo, doon nila binabase. Once kapag tapos ka, successful ka na, diba? Gaganda na yung buhay mo. Naniniwala ba kayo doon? 'Di ba? Meron nga tayong kasabihan na education, ang edukasyon ay sagot ng kahirapan. Edukasyon ay sagot ng kahirapan. Pero bakit ganon? Yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan, yung mga taong nagnakaw sa pera ng bayan, mga edukado, 'di ba? Naniniwala ba kayo? Edukasyon, sagot sa kahirapan, pero yung mga edukado, ang tataas ng posisyon, pero nagnakaw sa kaban ng bayan? Totoo ba talaga yan? Comment nga kayo dyan kung agree kayo. Diba? Kung sino pa na yung edukado, sila pa yung buwaya. So, sinong niloloko nila? Ayun. Yun nga. So, example na lang nito. Nung nagkaroon ng pandemic, last year lang nag-start. So, nung nagkaroon ng pandemic, nag-lockdown, di ba? Ang daming nawalan ng tayo. So, maraming nawalan ng trabaho kasi nga maraming mga company na nagsarado dahil nag-lockdown. Nagbawas ng employee. Ayun, so maraming nawalan ng trabaho. Ngayon, ang daming nagalit, ang daming na-stress, hindi na nila alam yung gagawin nila.
So bakit ganun yung nararamdaman nila nung nagkaroon ng pandemic, nung nagsimulang mag-lockdown? Kasi nga wala silang ipon, wala silang yun na impundar, wala silang savings. Paano sila makasurvive 'pag walang trabaho? Kung walang trabaho, wala silang kikitain, hindi sila makakabili ng mga needs nila, pagkain. Ayun, so maraming nagagalit talaga, nagra-rant sa Facebook, bakit gano'n, bakit kailangang i-lockdown, wala kaming makain, 'di ba? So nakakalungkot na hindi tayo naturuan kung paano i-manage yung kinita or paano magkaroon ng additional na pagkakakitaan nang sa gano'n hindi mangyayari yung mga gano'ng sitwasyon, 'di ba? Na 'pag nawalan ng trabaho, wala na talaga. So mahirap. Meron ba dito sa inyo yung, yun yung nangyari, sobrang apektado talaga sa pandemic, meron ba? So ayun, maraming galit na galit, sinisisi kung sino yung puwedeng masisi, sisi sa gobyerno kasi bakit kailangang i-lockdown, umaasa na lang sa ayuda, 'di ba? Kung hindi mabigyan magagalit, kasi nga hindi rin natin sila masisisi kasi nga yung ano nila, yung sahod nila sakto lang talaga, minsan kulang pa, 'di ba? So mahirap talaga. Yun yung ano, yun yung example na for survival lang talaga yung sahod natin sinasahod sa employee. Okay? So ayun. And ito pa, sa school, walang tinuturo kung paano ba maging successful. Walang subject kung paano ba yayaman, kung paano ba magiging successful. Ayun, paano ba magkaroon ng time and financial freedom. Sa school, walang tinuturo. And by the way, kung mayroong mga teacher dito, hindi naman natin intensyon na i-bash sila. Kasi tinuro lang din nila kung ano yung tinuro sa kanila na ituro sa mga estudyante. And hindi rin kasalanan ng school kasi na-adapt lang din nila kung paano yung style before, no? Kung ano yung tinuturo sa school. So na-adapt lang din nila. Nakalimutan nilang mag-update na nakabase sa kung ano yung kailangan talaga ng mga tao ngayon. Before siguro, no, sa mga panahon ni Rizal, okay pa yung employment, mataas pa yung demand. Ngayon, ang daming mga ano walang trabaho, 'di ba? So wala hindi talaga siya basihan. Ayun. So patunay na ito magbibigay ako ng mga example ng mga successful na mga tao na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na drop out. Ayan. So si Bill Gates, ayan. Kilala niyo ba si Bill Gates? Si Bill Gates, siya ay may-ari ng Microsoft. Okay? Siya ang may-ari ng Microsoft and siya yung pangalawa sa pinakamayaman sa buong mundo. Buong mundo ha. Pero drop out siya, hindi siya nakapagtapos. Pero bakit nagawa niya pa ring maging successful? Okay? Sino pa ba? Si Mark Zuckerberg, kilala niyo siya? Kilala niyo siya? Kung wala siya, wala tayong Facebook ngayon. Siya ang founder ng Facebook. Drop out din siya, hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero bakit ganon? Naging successful pa rin siya. Napakayaman pa rin niya, kahit hindi naman siya nakapagtapos. Ayun. So, sino pa ba yung pwede nating i-example? Ayan. Ayun, no? Sino pa? Si Steve Jobs. Si Steve Jobs, siya ay may-ari ng Apple. So, kung meron kayong iPhone ngayon, meron kayong MacBook, siya yung may-ari niyan. Hindi rin siya nakapagtapos, drop out din siya. Pero nagawa niya pa rin magiging successful. Isa rin siya sa mga pinakamayaman sa buong mundo. So patunay lang yon na hindi basihan yung pag-aaral, hindi basihan yung grades para maging successful tayo. Kayang-kaya pa rin nating maging successful kahit hindi tayo nakapagtapos, kahit drop out tayo. Okay? So naniniwala ba kayo doon? Ayan, best example si Coach Carl Serrano. Kasi drop out si Coach Carl, pero tingnan naman natin siya ngayon, 'di ba? Sobrang successful niya. Loading. So gayahin natin si Coach Carl. So by the way, disclaimer lang, sa mga nag-aaral, wag naman kayo mag-drop out. Hindi ko sinasabing mag-drop out kayo ha. Wag niyong gagawin 'yan, lalong-lalo na kung ang nagpapaaral sa inyo ay yung mga parents ninyo.
'Di ba? So wag na wag niyong gagawin. And hindi rin naman natin sinasabi dito na walang ano, tawag dito, hindi naman natin sinasabi na walang kwenta yung school. Diyan pa rin tayo natutong magsulat, natutong magbasa. Yan, importante pa rin. Pero ang point lang natin dito is hindi siya basihan, no? Hindi siya basihan para magiging successful ang isang tao. So agree ba kayo doon? Ayan. So maraming drop out, no? Yes, si Coach Loven. Ano siya? Na-kick out siya sa school. Yun ang malala. Na-kick out. Pero tingnan niyo naman siya ngayon. Kumikita na lang malaki. Sobrang laki. Pero nagawa niya pa rin maging successful. Ayan. So okay lang yung mga hindi nakapasok, paano na lang, pa-message na lang sa kanila na ipo-post natin tong replay na to sa ating Facebook group. Paki-message na lang na okay lang kung hindi kayo makapasok ngayon kasi ipo-post naman natin yung replay nito. So wag ka mo silang mag-alala dahil mapapanood rin nila mapapanood rin nila ito. Nabulol na tayo, no? Ayun. Yun nga sa school kasi na ano rin tayo na mindset rin tayo na magkaiba yung daanan ng success at ng failure. So naniniwala sila na magkaiba yung daanan ng success at ng failure. Pero sa reality, iisang daan lang yan. Okay? Iisang daan lang yan. Hindi ka makakapunta doon sa success kung hindi ka mag-fail. Hindi ka magkakamali. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Ayun, so naniniwala sila na magkaiba yung daanan. It's either you fail or you succeed. Mali yun. Dadaan ka sa napakaraming failure bago ka maging successful. So iisa lang sila ng daanan. Okay? Ayan. Ito ang totoong failure. Ito talaga yung totoong failure. Kapag nag-give up ka, kapag tinigil mo tong business na ginagawa natin kasi nahihirapan ka, nare-reject ka, ang daming objections sa mga prospect na kinakausap mo, tumigil ka na lang kasi ayaw mo nang mahirapan, yun ang totoong failure. Sabi nga ni Jack Ma, no? Si Jack Ma ay isa sa pinakamayaman na tao sa China. So siya ang founder ng Alibaba. Sabi nga niya, the greatest failure is giving up. Yun ang totoong failure. Kung nag-fail ka ngayon, pero tuloy-tuloy ka pa rin, no? Kinuha mo yung lessons doon sa failure, kayang-kaya mo makapunta sa success. Basta nagtuloy-tuloy ka lang. Pero wag mo nang ulitin kung ano yung pagkakamali mo before. Dapat meron kang nakuhang lessons doon para mag-proceed ka naman sa next step na gagawin mo. Huwag kang magstay doon sa failure na yon. Okay? Klaro ba? Ayan. So, tandaan nyo yun, ha? The greatest failure is giving up. Kapag nag-give up kayo dito, babay na lang. Okay ba yun sa inyo? Ayan. So, sayang, no? 100 lang tayo. 100 lang yung makapasok. Pero, okay lang yan. Ayan. So, example ng mga tao, no, isang tao na dumaan sa napakaraming failure bago naging successful. Si Michael Jordan, kilala nyo ba siya? Michael Jordan or si MJ? Siya ay isang professional basketball player and isang businessman. Okay. Sabi niya, 9,000 shots sa buong career niya, yung hindi niya naipasok yung bola, and 300 games, yung hindi niya naipanalo. So sabi niya, I failed over and over and over again in my life. That is why I succeed. So sabi yan ni Michael Jordan. So bakit tayo matatakot na mag-fail? Kung yun pala yung kailangan nating pagdaanan para magiging successful. Yung takot naman, meron siyang tamang paggagamitan. Kailangan din nating matakot paminsan-minsan. Yun nga sa tamang way. For example, 'di ba? Natatakot kang dumaan sa isang lugar kasi madilim, baka may mga something diyan.
So, kailangan rin natin yung takot para mag-survive tayo. Pero gagamitin natin siya sa tamang pamamaraan. Hindi sa natakot akong mag-approach ng prospect ko, natakot akong sumubok ng bago. Hindi natin siya gagamitin sa ganun. Kasi yan yung pipigil sa atin. Ang takot ang pipigil sa atin para makarating tayo sa success. Naniniwala ba kayo doon? Agree ba? Ayan. Kasi nga, failure. Alam nyo ba yung acronym ng FAIL? First attempt in learning. So lahat ng bago sa'yo, lahat ng first time mong gagawin, mag-fail ka talaga dyan. Di ba yung baby, pag nagsimula na siyang maglakad, nagpa-practice na siya kung paano maglakad, magaling na ba agad siya na maglakad? Hindi ba siya natumba? Hindi ba siya nadapa? Siyempre, dadaan siya sa ganun, di ba? Kasi yun yung process eh. Learning process yon. First attempt in learning, yung fail. So, normal yan. Okay? So, I hope wag na kayo matakot ngayon. Di ba? So, matakot lang kayo, yun nga, sa tamang paggagamitan ng takot. So, agree ba? Ayan. So, again, disclaimer lang, hindi naman sinasabi natin na wala talagang kwenta yung school. Yun nga, doon tayo natututo. So, sa mga nag-aaral dyan, continue nyo lang. Huwag na huwag kayong mag-stop kasi kailangan din natin yan. Kasi syempre, di ba, kailangan natin yan. Kasi dyan tayo natututo. Pero yun nga, hindi siya basihan para maging successful tayo. Okay? So, ito naman, kung gusto mo talagang meron kang passion, may gusto kang kunin talaga na profession. For example, gusto mong mag-doctor, gusto mong mag-engineer, gusto mong maging seaman, or kung anong profession yan, kailangan mo talagang mag-aral ng college. Okay? Kailangan mo talagang mag-aral ng college kasi yun yung requirements eh. Diyan ka matututo. Pero kung gusto mo lang naman maging entrepreneur, kagaya ng ginagawa natin ngayon, kung gusto mong yumaman sa business, hindi mo na talaga siya kailangan. Okay? Kasi, yun nga, matutunan mo naman siya dito eh. Matutunan mo siya dito kahit na wala kang natapos, kahit na high school, hanggang high school ka lang, matutunan mong mag-business dito. Ituturo yan sa'yo step by step. And sa school, meron naman tayong tinatawag na yung course na business ad. Pero ang pagkakaalam ko, yung tinuro doon is paano mo i-handle yung business ng iba. Hindi mo sariling business. And dito, business mo talaga. Sayong-sayo talaga. Okay? So, agree bang lahat? Ayan. Okay, good. So, proceed tayo sa pangalawang rason kung bakit mahirap ang mga Pinoy. So, ito yung pangalawang rason. Okay? Media. Pangalawang rason kung bakit mahirap ang mga Pinoy is dahil sa media. Mga telenovelas, no? Mga false news, mga fake news. And alam naman natin na walang yumayaman sa kakapanood ng TV, mga telenovela, di ba? And pag nanonood ka ng mga news, ano yung mangyayari sa'yo? Masisira lang yung araw mo kasi puro bad news yung mga mga balita na wala naman sa concern mo, hindi mo naman control, wala ka namang magagawa. Bakit kailangan mo siyang panoorin? Yung kailangan mo lang na information dyan ay kung paano mo maprotektahan yung sarili mo sa virus, kung ano yung mga protocols na kailangan mong sundin kapag kailangan mong lumabas, no? Social distancing, mag-mask, 'di ba? Mag-face mask. Yun lang. Pwede mo namang panoorin 'yan sa Google News kung kailangan mo yung mga ganong klaseng information. Pero the rest, ano pa ba yung mga puro bad news na lang talaga sa government, 'di ba? Nakakapagod, nakakasira ng araw. Bakit kailangan natin panoorin? Hindi na kasi natin siya control. 'Di ba? Tapos everyday nadadagdagan yung case. Wala na tayong magagawa diyan, andiyan na 'yan. Hindi mo siya control. Ang control mo na lang ngayon is yung sarili mo. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng sitwasyon. Okay? Dapat ikaw yung may control sa sarili mo. Hindi yung sitwasyon yung mag-control sa'yo. Wala na tayong magagawa dyan, nandiyan na yan. Ang tanging control mo na lang is kung paano ka yumaman, kung paano ka maging successful, no? Kung ano yung dapat mong gawin para hindi mo masyadong ma-feel yung pandemic natin ngayon na
Yun nga, andyan na yan. So, yan na yung bagong ano natin, tinatawag na new normal. Okay? Ayun. So, yun nga, no, telenovelas. So, kadalasan sa napapanood natin, hindi kadalasan, palagi naman. Sa mga napapanood natin, sino ba yung palaging bida? Yung palaging bida ay mahihirap. Yung kontrabida, yung mayayaman. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong gusto nyo? Maging kontrabida or maging kontrabida or bida? Siyempre, piliin natin yung bida, di ba? Sino yung bida dun sa napapanood natin? Mahirap. Ngayon, parang nagkakaroon ka ng mindset na ayaw ko nang maging mayaman, ang sasama pala ng mayaman, ang sasama pala ng ugali. Di ba? Ganyan pala yung ugali ng mga mayayaman. Kasi yun yung nakikita mo sa TV eh. Di ba? Yung laging inaapi, yung mahirap, kasi nga bida. Yung laging nang aapi, yung mayaman. Yun yung pinapakita sa TV. Kaya yan talaga yung isa rin sa mga pinakadahilan kung bakit ang daming Pilipino na mahirap pa rin. Okay? Sa papanood ng mga ganyang klaseng palabas sa TV. Naniwala ba kayo doon? Kasi isa rin ako sa sa babad noon sa TV. Naalala ko nga, mas marami pa yung luha ko kaysa sa luha sa artista. And sobrang bigat kapag yung mga scene na sobrang drama, yung nag-iiyakan na yung mga artista, sobrang bigat sa pakiramdam. Tapos, mas marami pa yung luha ko. Napapansin ko na ngayon sarili ko, ano ba to? Bakit wala namang binayad sa akin pero grabe yung affect sa akin. Kumbaga parang ramdam na ramdam mo. Kaya ngayon, yan yung rason kung bakit ang mga Pinoy napaka-emotional, diba? Napaka-sensitive, napaka-drama. Kasi yun yung lagi nating pinapanood, madrama. Hindi naman talaga sana tayo madrama, no? Kung hindi tayo nanonood ng mga ganyang palabas. Napaka-drama. Konting hirap lang, nag-i-emote na kaagad, diba? Nagpo-post na agad sa Facebook, nagrarant na kaagad, kunting pagsubok lang dumaan sa buhay, pupost ka agad, ang hirap talaga maging mahirap. Diba? Kasi ganun yung nakikita natin sa TV, na-adapt natin. Kung ano yung pinapanood natin, no, magiging ganun din tayo. Kaya iwasan natin yung TV. And ito isa pa, mas malaki yung binibigay natin na time sa panunood ng mga TV compare sa bigyan natin ng time ng sarili natin kung paano natin ma-improve, 'di ba? Paano tayo magnegosyo. Mas binibigyan natin siya ng time. Hindi talaga siya nakakatulong. Tama ba? So, yung mga TV nyo yan, ibenta nyo na. Joke lang. Kasi syempre yung family natin, nanonood pa yan eh. Hindi naman natin sila pwedeng sabihan na, oy, wag na kayo manood ng TV kasi hindi yan nakakatulong. Baka papalayasin ka sa bahay. Wag mong gagawin. Enough na yung ikaw mismo aware na hindi ka natutulungan ng TV. Enough na yon. Kasi, pag dumating yung time na kikita ka ng malaki, no, yayaman ka na, kapag sasabihan mo siya, wag na kayo manood ng TV. Mag-a-agree yan sa'yo. Mayaman ka na eh. Diba? Saka na pag mayaman ka na. Saka mo na sila sabihan ng ganun. And yun nga, meron tayong tinatawag na plaque. Aware ba kayo kung ano yung plaque? Pera lang ang katapat. Plaque. So pag may pera ka na, paniniwalaan ka na nila. Pero kapag wala ka pang pera, hindi ka nila susuportahan. So hindi naman lahat. Pero kadalasan ganun. Diba? Nung nagsimula ka dito sa negosyo, sinishare mo sa family mo, sa friends mo, tapos pinagtatawanan ka nila. Normal yun. Kasi nakikita ka nila before na hindi naman ganyan yung ginagawa mo. So pagtatawanan ka nila. So dapat nating maintindihan yun. So kahit na masakit, 'di ba? Tuloy-tuloy lang. Kailangan mong dapat gamitin mo yun as motivation para magtuloy-tuloy. Kailangan yayaman ako dito, kailangan kikita ko na malaki dito para hindi nila ako pagtawanan. Para ma-prove ko sa kanila na mali sila. Na dapat sinusuportahan nila ako. So agree ba kayo?
Tama ba? Ayan. So, ayun. So, ito pa example ng fake news. Example ng fake news na bias ang TV. So, pag-usapan natin si late President Marcos. Okay? So, 'di ba, pinapalabas sa TV na diktator siya, napakasamang tao. Ayan, so ayun nga, sinisiraan siya ng media. Kasi nagsanib itong si black propaganda at itong bias na media para siraan siya. And before, sa panahon ni late President Marcos, yung yung source ng information is media lang, media, radyo, tsaka ano pa ba? Dyaryo, yun yung source. Tapos syempre nababayaran sila. So ibabalita nila kung ano yung gusto nilang paniwalaan ng tao. 'Di ba? And binalita doon na napakaraming namatay doon sa EDSA Revolution. Tapos ang daming umaten, pero yung totoo, walang namatay. Kasi mismong si President Marcos yung nag-utos doon sa mga sundalo na huwag kayong magpaputok. And 2% lang ng population yung umaten doon. So maliit lang. Pero yung binabalita sa TV, grabe. 'Di ba? Pero ni minsan, hindi nila binabalita kung ano yung nagawa ni late President Marcos. So by the way, hindi nyo kailangang maniwala sa akin. So, pwede kayo mag-research. Huwag nyo akong paniwalaan. Mag-research na lang kayo. Kasi ngayon, marami nang nagsilabasan din ng mga content, mga article na sinasabi nila yung totoong nangyari. Before kasi walang walang ibang source ng ng mga balita. Media lang. So yun lang talaga yung pinapaniwalaan ng mga tao. Wala pa kasing Facebook that time na pwedeng na may maglabas ng totoong nangyari. So ngayon merong nagsilabasan na kung ano talaga yung totoong nangyari. 'Di ba? Ni minsan hindi na naibalita kung ano yung nagawa ni late President Marcos. And ayun, sirang-sira siya sa media. Tapos, 'di ba? Kung pagsasamahin mo yung nagawa ng mga president na sumunod sa kanya, kasama yung president natin ngayon, hindi man lang nakalahati doon sa nagawa ni ni President Marcos, hindi man lang nakalahati. Kasi ang dami niyang nagawa. Pero hindi yun binalita. And alam nyo ba, nung nawala siya, hindi na siya yung president, binenta sa mga private sector yung mga iba niyang nagawa. Pinagkakitaan. So, imbis na magamit ng mga Pilipino, bininta nila. Hindi na nagamit ng mga Pilipino dahil bininta nila sa private sector yung mga ibang nagawa ni President Marcos. So yun nga, hindi nyo kailangan maniwala sa akin and mag-research na lang kayo kung ano yung totoo. Tapos, ayun, mag-research kayo. Hindi nyo kailangan maniwala. Okay? So, another example na talagang bias ang media. Last presidential election, di ba may nilabas yung network, isang network. Alam nyo na kung ano yon, baka nakapanood kayo nyon. Anti-ad ng isang kandidato na ginamit yung mga bata, na sinisiraan itong isang politiko. So, anti-Duterte ad yon. Napaka-sensitive nung ad na yon kasi mga bata yung ginamit, 'di ba? Yung nagmumura yung mga bata, nagdi-dirty finger kasi ginagaya nila itong politiko na ito. Alam niyo na kung sino siya. By the way, wala tayong pinapanigan, pinopromote or sinisiraan dito na politiko kasi out of concern na natin yon kasi hindi naman kahit sino yung maupo diyan, ang mga Pinoy palagi pa ring may reklamo. Kasi inaasa nila yung success nila sa kung paano mamahala ang nakaupo, 'di ba? Sa pamahalaan. Nakaasa sila, para maging successful sila. Pero hindi naman talaga, sa atin talaga. Bawat isa talaga sa atin para magiging successful tayo. So, para sa akin, wala na akong masyadong pakialam kung sinong manalo. Kasi control ko yung sarili ko. Kahit sinong manalo dyan, yayaman ako pag gusto ko. Kasi yun yung nakikita ko. Hindi kung paano sila mamahala. 'Di ba? So ayun, wala tayong pinapanigan, wala tayong pinopromote, wala tayong sinisiraan dito na
politiko. Ayun. So, napaka-sensitive nun. So, alam nyo ba kung magkano binayad dun sa network na yun para ilabas lang yung ad na yun? Sobrang laki, milyones, para ilabas lang yun. So, example yon na bias talaga ang media. So, bakit natin kailangan maniwala? 'Di ba? Ayan. So, marami bang natutunan, winners? Ayun. So, yun nga, wag tayong basta-bastang maniwala kung ano yung binabalita. Mag-research muna tayo bago tayo maniwala sa kung ano yung nakikita natin sa TV. And as much as possible, kung gusto mo talagang mabago yung buhay mo, wag ka nang manood ng TV. Kasi hindi ka matutulungan nun. Mas lalo ka lang pahihirapan nun sa buhay. And ito pa, walang advertisement about sa mga mamahaling sasakyan. 'Di ba? Yung sobrang mahal talaga na sasakyan. Walang advertisement sa TV kasi alam nila na walang nanonood na mayayaman sa TV. Wala sa TV, walang nanonood na sobrang yaman dun sa TV. Kaya hindi nila pinapalabas yung hindi sila nag-a-ads sa TV yung mga sobrang mamahalin na sasakyan. Ayan. Pangmahirap lang talaga yung TV. Kaya kung gusto mong yumaman, wag ka nang manood. Nakukornihan na nga ako pag medyo nadadaanan ko na may pinapalabas sa TV. Hindi ko naman maiwasan. Pero yung parang ang corny-corny naman ito. Hindi nyo naman kailangan agad-agad na maiwasan yan. Pero unti-untiin nyo lang. Yun nga kasi hindi talaga siya nakakatulong. So, iwasan nyo na siya. Bakit kailangan mong manood kung wala ka namang nakukuha dun? Masisira lang yung araw mo. Promise. Magkakaroon ka lang ng maling mindset, mga maling paniniwala dahil sa kakapanood mo ng TV. Okay? Tapos, pabor yun sa kanila ha. Kasi binibayaran sila para magbalita. Binabayaran sila para umarte. And sobrang laki ng binayad sa kanila. Kaya kahit na ganon, mayaman sila. Pero ikaw na viewers, sinasahuran ka ba para manood? Hindi naman, 'di ba? Sa kanila pabor 'yon kasi sinasahuran sila. Pero sa iyo, walang sahod. Sinasayang mo lang yung oras mo sa kakapanood ng TV. Okay? So malinaw ba, winners? Marami bang natututunan? Ayan. So proceed tayo sa number 3. Okay? Proceed tayo sa pangatlong rason kung bakit mahirap ang mga Pinoy. Okay? So, ang pangatlo ay environment. Environment. So, bakit environment? Di ba ang baby, yung bata, kakalabas pa lang niya dito sa mundo. Wala namang laman yung utak niya. Di ba? Kasi nga bata pa. Wala pa siyang alam, wala pang information, yung baby. Tapos, lumaki na lang siya, natuto na lang siya kung paano siya pinalaki ng mga parents niya, base sa tinuturo, and kung base sa environment na meron siya, natututo siya. So, ibig sabihin, kung ano yung mindset na meron tayo, kung ano yung alam natin, na program lang talaga sa atin. Hindi naman tayo yung nag-decide na yan yung alam mo, yan yung na-program sa'yo, na-program sa'yo. Hindi mo naman kasalanan. Kasi yun lang din yung tinuro sa'yo, yun lang din yung nakikita mo sa environment mo. Kumbaga na-adapt mo lang din. So wala ka naman talagang kasalanan. Meron nga tayong kasabihan, kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Diba? Lalong-lalo na kung aware ka na. So kung isa ka sa umattend sa ating training ngayon, aware ka na dapat. Okay? Ayun. So, yun nga, biktima lang tayo ng social conditioning. Kung ano yung palagi nating naririnig, 'di ba? Na pag namatay kang mahirap, pag nabuhay kang mahirap, pinanganak kang mahirap, mamamatay ka ring mahirap. Mga poor mindset. Ayan. Kasi ganun tayo pinapaniwala, 'di ba?
Pero marami nang nagising. So, congratulations sa mga nagising. 'Di ba? Hindi rin natin kasalanan kasi gano'n lang din sinabi sa atin. Ah, gano'n ba? Kasi wala tayong alam eh. 'Yun lang yung naririnig natin. Pero mali mali naman pala. Hindi naman pala totoo. So, biktima lang tayo ng social conditioning, no? Hindi natin gusto kung ano yung kung paano tayo na program, kung ano yung nasa isipan natin. Ayan. So, ito example. 'Di ba sa sari-sari store, sa mall, sa grocery, 'di ba yung yung sabon, naka-separate siya sa sa mga pagkain. Sa tingin niyo bakit? Yung sabon hindi siya pwedeng isama dun sa mga pagkain. Kasi 'pag isama mo siya sa mga pagkain, yung sabon, yung pagkain maging amoy sabon din siya. Okay? Same with our environment. Kung sino yung palagi mong nakakasama, kung sino yung lagi mong nakikita, no? Kung sino yung pinaniniwalaan mo, maging ganun ka rin. Kaya nga hiniwalay yung sabon tsaka pagkain. Kasi yung pagkain, aamoy siya ng sabon. So, ganun din sa natin, sa environment. Kung paano ka pinalaki, sino yung nakakasama mo, maging ganun ka rin. And hindi mo nga siya kasalanan. Tsaka hindi rin kasalanan ng parents mo kung saan ka man lumaki kasi ganun lang din sila pinalaki. Na-adapt lang din nila hanggang sa naipasa na sa mga generations. So ito, itatak nyo sa isip nyo, dapat matapos na yung kahirapan na yan, yung mga maling mindset na yan sa'yo, sa sarili mo. Hindi mo na yan dapat ipasa doon sa mga bagong henerasyon, sa magiging anak mo, ganyan. So dapat ma-stop na yan sa'yo. Hindi na yan pwedeng ipasa. And kung wala pang yumaman sa family mo, no, dapat ikaw yung first na yayaman sa family mo. Okay? So, agree ba kayo doon? Game? Kayang-kaya? Siyempre, pag maniwala ka na maging successful ka, na maging mayaman ka, kayang-kaya mo yung maabot. Okay? Ayan. So, ayun. Diba, pag mga mahirap na mindset, laging sinisisi yung gobyerno instead na sisihin natin yung sarili. Madaling manisi ng iba, pero hindi mo naman kayang sisihin yung sarili mo. So, hindi dapat ganun kasi pang mahirap talaga siya na mindset. Okay? So, ayun. And isa pa, sa environment natin, may mga organizations kasi or sa church na sinabi nila sa mga members nila na okay lang maging mahirap kasi pag mahirap ka, makakapunta ka sa langit. Agree ba kayo doon? So, paano naman yung mayayaman? So, pag ganon, parang ayaw mo nang yumaman kasi okay na ko sa pagiging mahirap kasi makakapunta pala sa langit. May mga ganong religion, di ba? Ganon yung tinuturo nila sa mga nila, sa mga members. So, piliin natin, no? Piliin natin yung religion na matutulungan tayo paano umasenso. Hindi yung ipopromote na okay lang na maging mahirap kasi makakapunta sa langit. Naniniwala ba kayo na ang Diyos yung may-ari ng sanlibutan? Na sobrang yaman niya kasi siya yung may-ari eh. Naniniwala ba kayo doon? Sino yung naniniwala? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay isang magulang? So, siya yung father natin lahat. Naniniwala ka ba na ang isang magulang gusto maghirap yung anak? Na ayaw niyang guminhawa yung buhay ng anak niya? Wala naman, di ba? Deserve natin lahat na umasenso, na magkaroon ng magandang buhay. Pero bakit naniniwala ka na okay lang na maging mahirap kasi makakapunta sa langit? Kung totoong mayaman ng Diyos, bakit niya pahihirapan yung anak niya? So, syempre, siya naman yung klaseng magulang na ayaw i-spoiled yung anak. Kung meron kang gustong makuha, kung gusto mo maging successful, kailangan mong pagtrabahuan. Hindi niya yan basta-basta ibigay lang na gusto mong, Lord, gusto kong yumaman, gusto kong magkapera, kung pwede ibigay mo na sa akin bukas.
Hindi gano'n, na ibibigay agad sa'yo. Kailangan mo 'yang pagtrabahuan. Okay? Klaro ba? Parang nagla-lag na tayo. Ayan, so continue tayo. 'Di ba, kung iisipin niyo, sino yung mas makakagawa ng mabuti? Yung mahirap o yung mayaman? 'Di ba mas maraming magawa yung may pera, yung mayaman? Kasi 'pag may pera siya, 'pag may gusto siyang tulungan, natutulungan niya, 'di ba? 'Pag meron siyang gustong bigyan, nabibigyan niya. Yung mahirap, though may maganda siyang kalooban, gusto kong makatulong, pero wala ka namang maibigay kasi ikaw mismo mahirap. So 'di ba mas maraming magawa kapag mayaman ka na, marami kang magawa 'pag mayaman ka na. Mas nakakagawa ka ng mabuti. Pero di naman lahat na mayaman, mabait lahat. May mga mayayaman din na, yun nga, ah, hindi mabait. Same with mahirap. Hindi rin lahat ng mahirap mabait. Mas marami nga sa kanilang salbahe. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi 'di ba, nakakaisip sila ng hindi maganda. Yung nagnakaw, 'no, nai-involve sa mga illegal na gawain kasi sa hirap ng buhay. So bakit pino-promote yung kahirapan kung wala namang magandang maidulot? Maraming nagnakaw, 'di ba? Ayun. So mas maraming magawa kung ikaw ay mayaman, kung marami kang pera, 'di ba? So make sense na lang, 'di ba? So wag tayong basta-basta maniwala dun sa mga sinasabi ng iba na okay lang maging mahirap. Okay lang ba talaga? So kung totoong okay ka, bakit sinisisi mo ang gobyerno? Bakit naghihintay ka na lang sa ayuda? Kung talagang okay ka sa pagiging mahirap. Di ba? Ayun. So marami bang natutunan, winners? Power ba? Power? Okay pa ba kayo? Gising pa? Ayan. Ayun. So ito, may ibang mga simbahan din na sinasabi nila na ang mga material na bagay ay hindi importante. Pero may mga simbahan, no, may mga, by the way, bago tayo magpatuloy, wala tayong pinopromote dito na relihiyon na religion. Wala. Okay? So ang purpose lang natin is maging aware tayong lahat. Diba? May mga church na sinasabi nila na hindi importante yung mga material na bagay. Pero may mga church na meron silang ginto, yun yung pagkakaalam ko. Tapos, bakit hindi nila yun ibenta tapos itulong nila sa mahirap? 'Di ba? Kung hindi pala importante yung mga material things. Agree ba? Ayun. So ito pa. Excited ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Gising pa? Pa-comment nga kung gising pa. Ayan. So pag nagpapakasal, no? Pag nagpapakasal, hindi man lang tinanong yung lalaki kung kaya mo bang buhayin itong asawa mo, kung may savings ka ba, malaki na bang inipon mo, marami ka bang pera. Sana tinanong yun, no? Para maibsan man lang yung kahirapan. Kasi maraming nagpapakasal na sorry nga pala sa mga kinasal ng maaga, no? Tapos ayun, medyo kulang sa financial. Sana may ganun na tanong bago nagpapakasal yung mag-asawa. Kaya mo bang buhayin itong asawa mo? 'Di ba? Pero ang tinanong doon, sa hirap at sa ginhawa, kayo yung ewan ko, hindi ko memorize yung linya na sana tinanong doon, kaya mo bang buhayin itong ang asawa mo, ang magiging anak mo, kasi bubuo kayo ng pamilya? Pero itong malupit, bakit pag umutang tayo ng mga ng motor, ng sasakyan, or kung ano pa man yan, tinatanong, no, tinitingnan muna nila yung kaya ng tao, kaya niya bang magbayad? Pinupuntahan pa nga sa bahay, di ba? Tinitingnan nila yung sitwasyon, tinatanong yung mga kapitbahay kung kung kilala mo ba 'to, magaling ba 'tong magbayad, meron ba 'tong pera, meron ba 'tong trabaho, bago ibigay yung item na gusto nilang utangin. 'Di ba, sa mga sasakyan, 'di ba gano'n? Pero bakit 'pag nagpapakasal mas malaki yung obligation kasi bubuhay kayo ng tao,
Hindi man lang tinanong, kaya mo ba 'tong buhayin? 'Di ba? Kaya 'yun, daming mahirap. Agree ba? 'Yun, may co-maker pa, 'di ba? Materyal lang 'yan, ha? Pero sa pag-aasawa, bagong tao yung ilabas mo sa mundo. And ito isa pa, um, kaya maraming naghihiwalay 'no, nasisira yung relation dahil sa pera, 'di ba? 'Pag kulang kayo sa financial, yun isa sa mga rason kung bakit naghihiwalay yung magjowa, yung mag-asawa dahil kulang sa financial. So what if kung hindi kayo nagkulang sa financial, 'no, masaya kayo, nabibili niyo yung gusto niyo, 'no? Sa tingin mo maghihiwalay pa kaya yung, mag-asawa kapag gano'n? 'Di ba hindi? So tingnan mo kung ano yung nagagawa ng pera, 'di ba napakaganda? Kung gagamitin mo din siya sa maganda, 'wag mo lang gamitin sa ano, sa masama, okey? So agree ba? Ayun, so dapat magpayaman tayo. By the way, 'wag niyo muna itong i-share sa family ninyo, sa mga kaibigan ninyo kasi pagtatawanan kayo. Kasi nga hindi sila maniniwala kasi wala ka pang pera, hindi ka pa kumikita. So, apply mo muna sa sarili mo, importante ikaw yung aware. So, yun naman yung mahalaga. Ayun, so marami bang natutunan, winners? Kaya ba? Marami bang natamaan? So, pasensya na sa natamaan, ilag-ilag na lang muna. Tsaka kung gusto niyo talagang maging successful, dapat willing kayo na itama yung mga mali niyo. Willing kayo na tanggapin kung ano talaga yung totoo. Kaya marami ba? So sayang 'no, konti lang tayo dito kasi hindi nakapasok yung iba. Ayun. So, ngayon winners, since aware na tayo 'no, sa mga mali nating mga paniniwala before, naging aware ka na ngayon, alam mo na yung totoo. So ano ba yung dapat nating gawin? So magsimula muna tayo dun sa pinakauna, which is yung educational system. Okay? Ayan. So kung gusto mo talagang umasenso dito sa business natin, no? Gusto mong yumaman, mas bigyan mo siya ng mas malaking oras tong ginagawa natin na business. Hindi mo naman kailangan mag-stop, hindi mo kailangang tumigil sa pagtrabaho tapos full time mo 'to. Wag na wag mo 'yang gagawin kasi kailangan mo 'yan pang survival kasi alam naman natin sa business, hindi ka naman agad-agad na magkaresulta. So hindi mo siya pwedeng gawin lalong-lalo na kung ikaw yung nagpo-provide sa family mo, 'no? May umaasa sa'yo unless kung ikaw lang mag-isa, pwede 'yon. Pero kung merong umaasa sa'yo, kailangan meron kang cash flow, which is yung sahod mo sa trabaho, 'no, para maka-survive ka and yung family mo. Tas 'yun, ginagawa mo itong business natin, pero mas bigyan mo siya ng time. Kasi alam mo na mangyayari kapag binigyan mo 'to ng mas malaking time. Puwede kang maalis diyan sa kung ano yung situation na meron ka. Again, hindi naman siya instant, 'no, hindi siya instant. Pero bigyan mo lang siya ng malaking oras. Mas pagtuunan mo siya ng pansin and yung ibabalik niya sa'yo, malaki rin. Okay? So, ayun. So, marami bang natutunan? So, sa pangalawa tayo, no? So, ano ba yung pangalawa? So, media. Okay? Hindi mo na kailangan yun. Iwasan mo na lang. And kung gusto mo talagang manood, i-research mo muna bago ka maniwala. Pero hindi ko na talaga siya nakitaan ng purpose kung bakit kailangan mo pang manood. Kasi wala ka namang nakukuha doon and wala ka namang sahod doon. So, pangatlo, which is ang environment, no? Environment. Hindi na natin control na na-impluwensyahan tayo, no, kung paano mag-isip yung nakasalamuhan natin before, no, yung environment natin, hindi na natin control yon, andiyan na yan. Pero ang tanging control lang natin is yung sarili natin, lalong-lalo na ngayon na aware na tayo. So kung gusto mo magpa-impluwensya, piliin mo yung mga taong may resulta, mga taong kumita, mga taong yumaman na, no, naging successful na. Okay? Okay lang na magpa-influence tayo sa ibang tao basta sa successful na tao, hindi sa walang darating. So bakit mo kailangang maniwala dun sa mga taong, "Ay, yung mga nauna lang yung kumikita diyan, hindi ka yayaman diyan."
yayaman ka lang kapag tumaya ka ng loto tapos nanalo ka. So bakit kailangan mong maniwala sa kanila? 'Di ba? Wala naman silang narating. Syempre maniwala ka dun sa mga taong may narating. Agree ba kayo doon? Ayan. So ayun lang naman yung topic natin. Masaya ba kayo? Marami bang natutunan? Pa-comment naman kung marami. Agree daw, agree. Ayan. So assignment, after nating mag-picture-picture ngayon, paano na lang, i-post nyo sa wall kung ano yung tumatak sa inyo ngayong gabi. Pero wag na lang yung mga sobrang controversial, no? Yung nabanggit natin kanina. Kung ano lang yung tumatak sa iyo ngayong gabi na positive yung outcome, no, nung makakabasa dun sa post mo. Okay ba yun, winners? So, Coach Alfonso, medyo nanghang yung yung laptop. Pasuyo na lang ako na mag-picture. Okay, Coach Jem. Salamat. Sige. Okay. Wait lang winners ha. Ano ba to? Kano ko eh. Gallery. Yan. So, winners, may 4 na shots tayo. So, mula kay Alfred hanggang kay Vivian. So, 5-man post na tayo. Okay. 1, 2, 3. Okay. Wait lang. Sige, baba muna. Okay. Next. Mula kay kay Ira Baday hanggang kay Ferry Jane. So, 5-man post. 1, 2, 3. Okay, baba. Baba na winners. Okay. Next batch. Mula kay Beth hanggang kay Ken. Okay, yeah, walang tao dito. Tao po. Last batch, wala din tao. So, yun lang, Coach Jemery. Okay na? Ayun, Yes, thank Coach. you so much, Coach Alfonso, sa pag-assist. And yun lang naman, winners. So, have a great night sa lahat. And apply nyo kaagad kung ano man yung natutunan nyo ngayong gabi. So, ayun. So, bye-bye and have a great night. Pa-close na lang, Coach Alfonso. Yes, Coach. Stop.